ginagawa ninyo? Bitiwan mo nga ako! Bitaw sabi! Lakas ng loob mo ah! Sino may sabi sa inyong pwede niyo akong pigilan? Hindi niyo ba kilala kung sino ako? At saka, wala kayong pruweba para makasuhan kaming dalawa. Magandang gabi. Magandang gabi. Eto po, komandante. Yan ang sulat na nakita ko. Gusto niyo ng pruweba? Eto, hawak ko na. Traidor! Ang kapal na mukha mo! Yan ang gagawin mo! Pagkatapos kitang buhayin! Ito ang domicile arraignment order habang pinapatunayan ang iyong pagkakasala. Maglalagay ako ng mga magbabantay sa labas ng bahay. Kapag meron ka napansin na parang kahina-hinala, sabihan mo lang ako agad. Nakatulog na si Erica. Hiniga na siya ni Alcira sa kuna. Aalis na tayo para makatulog ka na din. Pag-isipan mo ang sinabi ko. Sige, Soledad, magandang gabi. Magandang gabi, Agustin. Mag-iingat ka, ha? Bye-bye! Bye-bye. Bye, mahal ko. Anak, huwag mo nang gawing magulo pa ang lahat. Tapusin mo na ang kasunduan niyo ni Agustin. Wala nang makakapigil para magsama kayo ulit ni Fernando Jose. Huwag mong palampasin na maging masaya ka na ulit. Ay, Mama. Ang lungkot na patay na si Fedra. Hindi ko siya masyadong gusto pero hindi ko gugustuhin may mamatay, no? At napakabata pa niya. Sobrang lungkot ni Javier sa nangyaring ito. Natural lang naman pero Tama. wala nang mas masakit kaysa sa mawalan ng anak. Ay nako, sunod-sunod ang mga namamatay sa atin. Una si Florentino, tapos ngayon si Fedra. Kaya nga. Sigurado nilaso ng babaeng yun si Florentino. Yung matandang babae na si Valeria Altamirano. Umasa tayong mas mabigat ang parusa sa kanya. Hindi maliwanag sa akin yung domicile's arraignment order. House arrest. Dito lang kayo at hindi kayo makakaalis ng bahay. Hindi mo pwedeng ipagkait sa akin ang pagiging malaya. Senyora, pinapaalala ko sa iyong inakusahan kita na nilason mo si Florentino. Hinihintay na lang namin ang resulta ng otopsiya para makumpirma yon. Ang mga abogado ko ang bahala sa mga akusasyon mo. Pagsisisihan mo ng husto itong mga pinaggagawa mo. Binabalaan kita na ang sitwasyon mo ang mastiyado. Kaya ingat sa mga binabalak mo dahil magbabayad ka. Mukhang naging malapit ka kay Erica. Totoo yan. Gustong-gusto ko talaga si Erica. Nakakatuwa siyang bata. Naging mabait ka ba? Opo. Konti lang ang sinabi ko kay Alcira. Gaya ng papa kita. At bakit mo naman sinabi yon? Dahil gusto kong magkaroon ng papa na katulad mo. Sige, kung gusto mo yan pwede sa akin yon, David. At pwede kong maging mama si Rosalinda, tama? Bakit mo naman kasi naisipang lasunin si Florentino? Alam mo bang yun ang pinakamadaling paraan para mahuli ka? Wala na akong ibang maisip na paraan. Sumobra na ang pinaggagawa niya. Dapat tinanong mo muna ako na mas magandang solusyon. Anong solusyon? Bigyan mo nga ako. Ngayon, hindi ko alam. Wala na akong maisip. Pero imbis na ganun, sana ako ang gumawa ng paraan. Di yung ikaw ang papatay kay Florentino. Sabi ko naman sa'yo, mas maganda ang magtulungan. Imbis na magreklamo ka sa akin, tulungan mo na lang ako mag-isip kung paano matatakasan ito. Kailangan akong tulungan ni Fernando Jose. Hindi niya ako pwedeng pabayaan. At bakit naman niya gagawin yun? Hindi naman ikaw ang totoong mama niya. Pero ako ang nagpalaki sa kanya. Tutulungan niya ako sa mga problema ko. Sigurado ako dyan. Alis na. Umalis ka na. Kailangan kong kausapin ang babaeng yan. Umalis ka na, sabi! Gusto kong magpaliwanag ka, Valeria. Lahat. Sigurado ka ba? Oo naman, sigurado na. Kung gano'n, yun ang gagawin natin. Sandali, babalik ako agad. Sige. Patawarin mo ako, Dolores. Patawarin mo ako dahil hindi ko alam kung paano gabayan si Fedra at si Beto. Dahil hindi ako naging mabuting ama sa kanila. Patawarin mo sana ako. Patawarin mo ako. Patawad, Dolores.
Alam ko na maling itago ko at hindi ko sinabi sa iyong buhay ang iyong mama. Pero intindihin mo, ginawa kong lahat para protektahan ka. Ayokong maranasan mong maghirap ka. Ano ang mararamdaman mo kapag nalaman mo na niloko ng mama mo ang papa mo? At gumawa ng panloloko ang mama mo at kabit niya. Walang katotohanan yan! Mag-isip ka! Niloloko ko ng babaeng yun. Kung totoo talaga na inosente siya, hindi siya magtatago. Pero hindi. Ang unang naisip niya, sagipin ang sarili niya. Kahit iwan ka pa niya, wala siyang pakialam. Sabi niya nagkaroon kayo ng kasunduan ni Papa. Kayong dalawang nagplano para paalisin siya. Wala na siyang magagawa. Hindi siya mapapatawad ng Diyos sa ginawa niya. Gagawa siya ng kwento ngayon para isalba ang sarili niya. Para paniwalain ka niya ngayon na napakalinis at napakamabuti niyang tao. Kanino ka maniniwala? Sa akin, na nagpalaki at nagmahal sa'yo ng maraming taon. O sa kanya, na ngayon lang nagpakita buong buhay mo. Sino sa amin ang siyang paniniwalaan mo? Nandito ako para sumuko at tumestigo. Kung meron nang nahanap ang mga pulis laban sa atin, edi sana nakakulong na tayo. Ay, hindi ko na talaga kayang makulong sa bahay na to. Nakakasuka ka. Nalaman kong di kayo pwedeng lumabas ng bahay. Akala ko naman na habang nakakulong kayo, matatauhan na kayo at makasakaling magbago. Tanga lang pala talaga ako. Aminin mo ang katotohanan kay Fernando Jose para matapos lahat ng kasinungalingan. Iniwan at pinabayaan ka ng babaeng yan. Mas pinili pa niyang sumama sa lalaki niya kaysa alagaan ka at gampanan ng pagiging ina niya. Noon pa man naiinggit ka na kung anong meron ako. Totoo ba lahat yun? Oo, kaya nga hindi siya nakontentong kunin lang yung yaman ko. Rosalinda